Wow. Hanghang. Pa. Kilig to the bones. Isang magandang hapon mga kaibigan. Ngayon po ay ang ating gagawin ngayon sa oras na ito ay mag-ihaw tayo ng turay. Yung turay na tinatawag, kasi kung lahat ay ginagawa namin dito kasi sa turay ay pinapaksiwan lang. Ayan. Preto tsaka paksiw yung aming ginagawa sa turay. So ngayon ay babaguhin naman natin para hindi masyadong ang tawag dito, masuya. Ayan. Hindi tayo, hindi nakakasawa o nakakaumay. So iihawin natin at gawin natin itong tinatawag sa amin na sinasa. Yung pinaghalo-halo yung sili, tsaka suka, kamatis, sibuyas. So yan ay ating gagawin ngayon. So iihawin muna natin ito. Okay, let's go. Ayan, ito yung lutoan natin. Tsaka ito yung uling. So gagawin na natin. Lagyan muna natin ng uling. Ihaw tayo ng turay. Hindi ko alam kung ano yung tawag sa inyo dyan. Sa amin dito yung tawag dito ay turay. Siya na medyo madilim dito sa aking lulutuan. Kapag nag-apoy na itong yung uling, saka natin ilagay ito. Dito natin ilalagay yung ihawin natin at turay. So ito yung ginagawa ng aking may bahay. Ayan, smile muna. Ayan. So liwain natin yung kamatis at yung sibuyas. So ayan, dumi yung kamay ko sa uling. At mamaya haluin natin yung sili at suka. So yung ating ihawin na turay. Turay ba talaga ito? Tagalog? So sa amin dito yung tawag turay. Okay, payan natin para mabilis yung lumiyab ang apoy. Yan, okay na. Para mabilis kumalat yung apoy. Ilagay na natin ito. Ayan. Okay na siya. Ayan, hihintayin natin ng konti. Wow, maya-maya konti. Sarap. So ayan, naluto na. Tingnan natin itong malaki. Oh, ayan. Tanggal yung balat niya. Makakaubos ng kanin kahit kalahating kaldero. Ayan. So ito, luto na ito. So ayan, luto na tayong isa. So ayan na. Tingnan natin yung isa pa rin. Oso, napatas na. Yun, luto na rin. Ayan, gagawin na natin yung ating tutorial sa paggawa ng
sinasa, yung tinatawag. So itong ating siling labuyo ito. Yung Sabor. sabor. Bango pa lang, ulam na. Pero ka magpasuka. So, ayan. Sabi ng ating camera girl, ulit ng suka. So, okay lang kahit na maparami yung suka niya. Kasi dagdag anghang yan. Yay! Sarap to sa kanin. So, kamatis tsaka sibuyas. So, ayan. Wow, sarap. So, sige nga, try nga natin. Baka hindi pa masyado. Wow. Anghang. Pa. Kilig to the bones. Super. Pero tama lang siya. Yan masarap. So sa mga gustong mag-try, hindi po masama ang mag-try. At pag nasubukan nyo, masarap ito. Ayan. So, ayan. Approve na. Recipe natin. Ginawa lang natin itong asin, ginamit natin. So sa gustong gumawa, sa gustong mag-try o sumubok, ito yung gagawin natin. Asin muna, tsaka yung ating pinitpit na siling labuyo. Ayan. So pagkatapos niyan, kapag nahalo na natin, tanggalin natin yung balat para hindi natin makain, para hindi masyadong manghang. At pagkatapos natin gawin, haluin lahat, ilagay na natin yung ating inihaw. Anong klase mang isda na ating
niluto o inihaw ay pwedeng gawin at haluan ito. So pwedeng lagyan natin ng kamatis tsaka sibuyas para maging sabor yung ulam natin. So ayan. So, nagawa na natin yung ating tutorial tungkol sa tinatawag na inihaw or tinatawag na sinasa. Sasa kasi yung tawag dito sa amin. So sa inyo, aywan ko kung anong tawag niyan sa inyo. So kung gusto niyo pang ibang lagyan ng mga recipe, pwede naman yan para maging mas masarap pa. Pero sa amin, sanay kami dito sa ganong recipe. So ayan, pinakita ko sa inyo kung paano gumawa ng ulam kahit sa mga maliliit lang isda o ulam natin. 3 piraso o 4 na piraso, maulam na yan at maparami yung kain natin dahil masarap po yan at saka matipid dahil maanghanga siya. So hanggang dito lang yung aking tutorial tungkol sa inyo, ma-share sa inyo kung anong maging sikreto para maparami yung kain mo sa maliit na ulam. Okay? Salamat sa inyong suporta. Salamat and God bless.